Sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw sa lahat ng mga nandito. Lalo na po sa ating kausap, no? Hindi natin siya kaaway. Bagamat kaiba yun natin sa pananampalataya. So, I am not the official representative and debater of our congregation. I just treat this as friendly Bible discussion. Ano man po ang maging pagkukulang ko, kung ano man ang sasabihin ng aming tagapanguna, yun po ang inyong lubos na panghawakan. Just remind me, Mr. Moderator, if I have 2 minutes para hindi ako maputol dun sa aking presentation. So, ang ating pong tema, True Church according to the Bible. Ano po? So, napakasimple ng ating tema, True Church according to the Bible. Papatunayan mo yung True Church na nasa Biblia sa pamamagitan ng Bible. Kung Roman Catholic Church ba yan, o yung Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi, nasa Biblia yung True Church, no? So, according to the Bible, papatunayan ng ating kausap, yung Roman Catholic Church, no? At the same time, on my faith, papatunayan ko yung pananampalatayang kagaya kay Pablo, no? Kasi pinatunayan din ni Apostol Pablo kung alin yung true church na nakasulat sa Biblia. Bakit natin itinitindig na dapat according to the Bible, ano? Kasi alam nyo yung discovery, ano, pagdating sa modern health, sa science, no? Halimbawa, si Pontius Pilate, no? Nakasulat yan sa Biblia, pero sometime ago, hindi yan masyadong pinaniniwalaan until nakadiscover sila ng stone doon sa Old Theater sa Caesarea, no? Merong inscription, nakasulat in Latin, yung pangalan ni Poncio Pilato. So, isa pa, yung nakalagay naman doon sa history ng Assyrian Empire, sometimes they are rejecting the existence of King Sargon. Pero nakasulat sa Biblia. Pero napatunayan yan nang nagkaroon ng isang expedition yung mga archaeologists, ano? Natagpuan nila doon sa Magnificent Palace sa Khorsabad. Nakakita sila doon ng mga ruins na may inscription ni King Sargon. O punta naman tayo sa health, no? Yung combination ng prothrombin at ng vitamin K na ipoproduce yun sa intestinal tract according to Dr. McGillen, no? Sometime in 1900s lang na-discover. Pero sa Biblia, nakasulat na yun, 17:12 ng Genesis, Levitico 12:2 verse 3. O halimbawa, yung sinabi naman sa Lancelot Journal, ano, na yung ating kaisipan nakakonekta doon sa ating sistema ng katawan. Kaya tama pa rin ang Biblia, nire-recommend niya yung pag-ibig, unang Korinto 13:13, no? 17:22 ng Kawikaan, 14:30 ang masayang puso, mabuting kagamutan. So bakit ko po sinabi yan, no? Kasi yung truth na nasa science, sa archaeology and history is just a proof of the existing truth. And what is that existing truth? That existing truth is the biblical truth. Kaya ang Biblia, kahit walang referensyang kasama yan, tatayo yan pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. Kaya pag sinabi ni Apostol Pablo, ito true church. O huwag ka nang kumontra kahit babasahin mo pa sa reference nyo na gawa nyo. No? Ngayon, patunayan natin sa Biblia, ano ba yung true church according to the Bible? Meron akong babasahing sita sa inyo. Sa Efeso Kapitulo 3, ang may sabi nito, yung authority ng pananampalatayang Kristiyanong si Pablo. Ang sabi sa Efeso 3 at 10, ganito ang ating mababasa. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan at ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon. So, ang magpapakilala pala ng karunungan ng Diyos, ang iglesia, panukalang walang hanggan nyo. Kaya, nang maitayo yan, nung unang siglo, hanggang sa ating panahon, existed ang iglesia. Hindi mo kailangang magtayo. Kasi wala sa Biblia yun. No? Ewan ko kung kaya niyang basahin sa akin sa Biblia, no? Pag nabasa niya, verbatim, letter for letter, talo na ako, no? Pero pag hindi niya nabasa, talo siya, no? Kasi yun naman ang ititindig ng kausap ko, no? Patunayan niya sa akin, isinulat din ni Pablo yung the very same phrase, no? Roman Catholic Church, no? So dito makikita niyo mga kaibigan, yung iglesia magpapakilala ng karunungan, sari-saring karunungan. Ilang bang iglesia yun? Ano pangalan nun? Ano ang pagkakakilanlan? Para makita natin which is the true church according to the Bible. Kasi may pagkakakilanlan yan, no?
Yung palang iglesia, pagpapakilala ng sari-saring karunungan. Ibig sabihin, yung mga aral na itinuro ni Apostol Pablo, dapat kung ikaw ang true church, pareho kayo. So ang unang phase na ipinakita ko, aral. Kasi yun ang karunungang ipapakilala ng iglesia. Hindi mo pwedeng sabihing true church ang iglesia walang aral. Kailangan talakayin yan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa 3 days ng Epeso, no? Ngayon, puntahan natin, ano ba yung iglesia na yan? Ano pangalan? Ilan? Ano pagkakakilanlan? Ayon sa Biblia, no? Basahin natin ang Epeso, no? Ang sabi sa Epeso 4 at ang bersikulo ay 4, may isang katawan. Alamin natin sa Biblia, ano ba yung katawan? Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. So, ang true church pala na binabanggit sa Biblia, na magpapahayag ng karunungan ng Diyos, isa lang yun. Kung isa lang yun, may pangalan ba yun? Sa SEC registration, ano? Sometime, ilang years ago, meron na tayong 2,000. So, sa lahat ng mga umiiral na samahan ngayon, hindi pwedeng lahat yung tunay. At ang pangalan na isa, Roman Catholic Church, no? Kasi kailan lang naman, I think, nauna pa yung Constitution ng Amerika, mabuo sa pangalan ng iglesia nila. Tutulong niya, pwede naman no? Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na ang true church, hindi ang iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi sa 12 verses nga ng Biblia, yun ang nakasulat. Hindi Roman Catholic Church na huli nang napangalanan after the Constitution ng Amerika. So, sa Biblia, ipinakita ko sa inyo, isa lang yung iglesia na yun, Epeso 4, at ang talata ay 4. So, mahalaga kasi yung pangalan. Bakit po natin sinasabing mahalaga yung pangalan? Babasa ako ng sita sa inyo, no? Sa Isaiah 43, at ang talata ay 7. Ganito ang ating mababasa. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kalwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So naluluwalhati pala ang Diyos sa bayan na tinatawag sa kanyang pangalan. Yung iglesia kasi sa Biblia, no, ayon sa mga apostol, tinatawag ding bayan. So hindi po pwedeng ikapit na true church ang isang iglesia without yung pangalan ng Diyos. Kaya kung tayo titingin sa Biblia, sa 12 verses ng Biblia, ang isinulat pala ni Apostol Pablo, iglesia ng Diyos, hindi Roman Catholic Church. So bagsak na agad itong ating kausap sa pangalan. Sa karunungan, yung aral, bagsak. Kasi nang basahin ko, parang na-interrupt ako, no? Sa bagay bahagi ng presentation ko, at may talatang batayan, hindi pwedeng dapat yun ini-interrupt. Kung gusto natin ng isang intensyong mapakinggan talaga yung salita ng Diyos, kasama ng true church yung aral. Isa yan sa pagkakakilanlan. Tutulan niya ulit. Pwede naman yun, mga kaibigan, no? So dito sa presentation ko, no, ipinakita ko sa inyo, isa lang yung iglesia, yung pangalan nakasulat sa Biblia. Yung pangalan, hindi kung kailan lumitaw. Pagkatapos, yung aral, nakabatay sa Biblia. Yung karunungang ipapahayag, kagaya ng nakasulat sa 14:37 ng unang Korinto. Isinulat yung mga iniutos kay Pablo sa kasulatan. Therefore, ang pagkakakilanlan na makikilala natin, no? The spiritual DNA para masabi mong kayo, yung anak, o kayo yung connection ng unang iglesia, dapat pareho ang pagkakakilanlan nyo, o yung tinatawag na spiritual DNA. So, pag magkaiba yan, kasi mahalata mo naman kung iba, i-interrupt mo ako Diba? So, kung magkaiba yan, bagsak ka agad sa isang phase. So, wala pa naman akong, siguro 5 minutes pa, no? Wala pa naman, no? So, halimbawa, no? Magpapakita tayo ng isang ebidensya, no? Kasi, alam nyo, yung DNA, ginagamit na ngayon yan. Para makilala mo yung descendant, bahagi nung pinanggalingan niyang ancestor. Halimbawa, yung natuklasan sa Britain, no?
si Adrian Target, no? Wherein yung natuklasang buto ni Adrian Target, ayon sa Guinness Book of World Records, no? Source Guinness Book of World Records 2005, page 21, no? So, na-trace nila from 9,000 years old na yung bungo. So, sa literal yun. Pagdating naman sa spiritual, hindi naman pwedeng may tinatawag na apostolic succession na patungkol sa definisyon ng mga kaibigan nating Katoliko. Wherein, nagmula daw kay Pedro hanggang sa present pontiff, walang putol. Totoo kaya yun sa Biblia? Sa Biblia, bakit ba nagsulat yung mga apostol? Kasi mamamatay sila sa katawan. Mamamatay sila sa katawan. Alam ni Pedro, mamamatay sila sa katawan. So, they need na ipaalaala yung aral sa pamamagitan ng salita. Ngayon, kung sasabihin mo, handed, walang batayan sa Biblia. Kasi ang hinuhulaan naman ng Biblia, ang papasok sa iglesia, sa iglesyang true church, pagkatapos ng mga alagad, ng pag-iral sa katawan, mga antikristo na. Gawa 20:28 hanggang 29. Di bang sa Biblia? Wherein they claim doon sa kanilang catechism, kahit doon sa kanilang dogmatic constitution, na meron silang apostolic succession from Peter. So, ang napakapanganib mga kaibigan, meron tayong aral Paki-remind naman yung sa oras. Biblia. Paki-remind yung oras. Mag-remind ako pag 2 minutes na. Halimbawa, yung sinabi ni Pablo, no? Yung 4:20 ng 4:14 ng Epeso, no? Colosas 2, versikulo 4,8, no? Unang Timoteo 6:20. Ibig sabihin, may mga aral na hindi nakaayon sa Biblia, na hindi nakaayon sa tamang kaalaman, mga aral ayon sa daya at filosofiya ng tao. Kasi inilatag ko sa inyo yung nasa Biblia. So, ang iglesia ang nagsasabi na meron silang apostolic succession, walang putol, literally, no? Physically. Mali sa Biblia. Last 2 minutes. Mali yun. Ngayon, ano ang katunayan nating ganon? Magbabasa rin tayo ng isang reference, para hindi naman lugi, no? Sa bagay, napatunayan ko na sa Biblia, no? Yung pangalan, yung iglesia na yon, kailan naitayo, no? At yung aral na ipakita ko naman sa Biblia. So, magbabasa tayo para hindi naman lugi yung ating kausap, no? Ang sabi sa ulat ganito, magbabasa tayo ng referensya. Sabi sa Britannica, the Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostle. Sino daw nag-trace? Sila lang. Sabi ni Britannica. No? So, sa Biblia at sa referensya, bagsak na kausap natin. So, hindi sila ang true church. Sila lang ang nag-trace. Ano ang katunayan ganon? Ibaba natin ang basa. At one level, of course, the interpretation of Roman Catholicism is closely related to the interpretation of Christianity as such. By its own reading of history. So sila lang pala yung gumawa talaga, by its own reading of history, Roman Catholicism originated with the very beginnings of Christianity. That is their point of view. Ibaba pa natin ang basa. Even to a definition that adheres strictly to the official Roman Catholic view, according to which the Roman Catholic Church has maintained an unbroken continuity since the day of the Apostles. So, result po, napatunayan ko sa Biblia, hindi Roman Catholic Church, kundi Iglesia pala ng Diyos. Yun ang pangalan, isang iglesia lang. At walang apostolic succession. Pagdating naman sa karunungang ipapahayag, bagsak pa rin yung Roman Catholic Church, no? So kami, bilang iglesia na umanib doon sa tunay na iglesia, tunay kami kaanib sa true church. Kaya nga, ang tanghangaral ng kapatid na Soriano, basa. Ito po tanong ko, basa. Kasi ang karunungang ipinakikilala namin, yung nakasulat sa Biblia.